Masusing tinititigan ko ang unti-unting pagtulo ng mantika mula sa niluluto kong adobo, ang paboritong ulang ni Marco. Maingat ang bawat galaw ko. Tinitiyak na perpekto ang timpla para sa aming ikapitong anibersaryo. Ngunit ang bango ng bawang at paminta ay tila unti-unting naglalaho nang marinig ko ang pamilyar na boses mula sa kabilang silid. Ang speakerphone ni Marco ay naka-on at ang boses ni Doña Aurora, ang aking biyenan, ay matalas na humihiwa sa katahimikan ng bahay. Marco, kailan mo babalak tapusin ang pagtitiis sa babaeng yan? Ang bahay na ito ay amoy palengke na dahil sa mga luto niya. She's just a glorified maid, anak. Hindi siya nababagay sa apelyidong Alcaraz. Huminto ang aking kamay sa paghalo. Nanigas ang aking katawan habang hinihintay ang sagot ng lalaking pinaglaanan ko ng 7 taon ng aking buhay. Ma, please, konting tiis na lang, sagot ni Marco. Ang boses niya ay puno ng pagkabagot na hindi ko kailanman narinig sa tuwing kaharap ko siya. I'm just waiting for her to sign the power of attorney para sa lupang iniwan ng nanay niya. Kapag nakuha ko na ang kailangan natin, I can finally file for annulment. Honestly, I'm so tired of her drama and her provincial vibes. Sofia is already waiting for me. Sabi ko sa kanya, malapit na kaming maging malaya mula sa pabigat na ito. Ang bawat salita ay parang isang malamig na patalim na bumaon sa aking dibdib. Hindi ako huminga, hindi rin ako lumuha. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang pag-ibig na itinanim ko sa loob ng maraming taon ay tila naging abo sa isang saglit. Pumasok si Marco sa kusina. Hindi alam na narinig ko ang lahat. Inayos niya ang kanyang mamahaling kurbata, ang kurbatang binili ko gamit ang aking huling ipon nung nakaraang buwan. At tiningnan ako ng may pandidire. Claudia, bakit ang bagal mo? Doña Aurora and I are hungry. At pwede ba magpalit ka naman ng damit? You look like a mess. Nakakahiya kung may biglang bumisita. Tumingin ako sa kanya. Hindi ang tingin ng isang mapagmahal na asawa, kundi ang tingin ng isang taong sinusuri ang isang basurang itatapon na. Ang kanyang gaslighting ay wala ng talab sa akin. Ang bawat pangumutya niya sa aking anyo at sa aking pinagmulan ay naging panggatong lamang sa isang apoy, na ngayon pa lamang nagliliyab sa aking kalooban. Nagugutom ka ba talaga, Marco? Ang aking boses ay kalmado, patag, at walang bahid ng emosyon. Ito ang katahimikang nagbabadya ng bagyo. Of course! Ano bang klaseng tanong yan? Tugon niya habang lumalapit sa akin, akmang kukunin ang mangkok ng sabaw. And don't forget to prepare the documents later. Sabi ko sa'yo, it's for our business expansion, para sa future ng mga bata. Ang pagbanggit niya sa aming mga anak ang nagbasag sa huling hibla ng aking pasensya. Gagamitin niya ang mga bata para sa kanyang pansariling interes? Para sa babaeng nagngangalang Sofia? Bago pa niya mahawakan ng mangkok, kinuha ko ang baso ng malamig na tubig sa tabi ko at diretsong isinaboy ito sa kanyang muka. Ang bawat patak ng tubig ay tila naging kristal sa ilalim ng ilaw ng kusina. Natigilan si Marco. Ang kanyang buhok ay basa at ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at galit. Ano bang problema mo, Claudia? Are you crazy? Hindi ako baliw, Marco. Nagising lang ako. Wika ko habang dahan-dahang tinatanggal ang aking apron. Narinig ko ang lahat. Ang lupa, ang power of attorney, si Sofia, at ang katotohanang tingin niyo sa akin ay isang kasambahay lamang. Claudia, let me explain. You just misunderstood. Mabilis siyang lumapit para hawakan ang aking braso. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging mapanlinlang. Ang tipikal na taktika ng isang pa-victim na lalaki. Pinawi ko ang aking braso ng may pandidiri. Huwag mo akong hahawakan. Mula sa sandaling ito, wala ng Claudia na magsisilbi sa inyo. Wala ng Claudia na magpapaloko sa mga matatamis mong salita. Tumalikod ako at naglakad patungo sa aming silid. Narinig ko ang pagsunod niya, ang malakas na tunog ng kanyang sapatos sa sahig
ay nagpapakita ng kanyang lumalalang galit. Ngunit hindi ako lumingon. Sa loob ng 5 minuto, nailabas ko ang 2 maleta na matagal ko nang inihanda. Hindi para sa bakasyon, kundi para sa sandaling ito na hindi ko inakalang darating ng ganito kabilis. Saan mo dadalhin ang mga bata? Hindi mo sila pwedeng makuha sa akin. I have the power, Claudia. You have nothing. Isang mahirap ka lang na galing sa probinsya, sigaw niya. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Huminto ako sa tapat ng pinto at lumingon sa kanya. Isang matalim at mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. You're right, Marco. I am from the province. At sa probinsya namin, tinuturuan kaming mag-alaga ng hiyas. Ang hindi nyo alam, ang hiyas na hinahanap nyo ay nasa harap nyo na. Ngunit masyado kayong nabulag ng sarili ninyong kasakiman. Kinuha ko ang aking cellphone at may pinindot na numero. Hindi ito para sa isang kaibigan o kamag-anak. Attorney Anton, handa na ako. I-execute na ang lahat ng utos ko. Simulan na ang pag-freeze sa lahat ng assets na nakapangalan sa Alcaraz na galing sa pondo ng aking ina. Huwag mag-iwan kahit isang kusing. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. What are you talking about? Anong pondo? Hindi ko siya sinagot. Ang marahas na pagbagsak ng pinto ng aming mansyon ang naging huling tunog na narinig niya mula sa akin. Habang pababa ako ng hagdan kasama ang aking 2 anak na himbing na natutulog, tiningnan ko ang malawak na sala na dati kong itinuring na tahanan. Ngayon, nakikita ko na lamang ito bilang isang hawla ng mga buwaya. Isang itim na sasakyan ang naghihintay sa labas ng gate. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, ngunit hindi ito ang ulan ng kalungkutan. Ito ay ulan ng paglilinis. Isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas at pinayungan ako. Madam Claudia, lahat ay nakahanda na. Ang inyong penthouse sa Makati ay naghihintay at ang lahat ng records ng Alcaraz Corporation ay nasa lamesa nyo na bukas ng umaga. Salamat, Anton. Wika ko habang sumasakay sa sasakyan. Lumingon ako sa bintana ng mansyon. Nakita ko si Marco at Doña Aurora na nakatayo sa balkonahe. Tila mga langgam na nawalan ng tirahan. Hindi pa nila alam na ang mundong kinatatayuan nila ay nagsisimula ng gumuho. Ang Claudia na kilala nila ay patay na. Ang Madam C na dudurog sa kanila ay kasalukuyan pa lamang isinisilang. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay kasing bigat ng ulan na humahampas sa bintana. Pinagmamasdan ko ang aking 2 anak, sina Nathan at Leah, na mahimbing na natutulog sa backseat. Ang kanilang maliliit na hininga ang tanging musika sa gitna ng aking magulong isipan. Hindi ko hinayaang pumatak ang kahit isang butil ng luha. Para sa akin, ang luha ay para lamang sa mga mahihina. At sa gabing ito, tuluyan ko nang ibinaon ang kahinaan sa putikan ng mansyon ng mga Alcaraz. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang matayog na gusali sa puso ng Makati. Ang marangyang lobby ay nadinining sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, isang mundong malayo sa madilim at mapang-aping atmosfera ng bahay ni Doña Aurora. Pinihit ni Anton ang manibela at lumingon sa akin ng may paggalang. Nasa bahay na tayo, Madam Claudia. Safe na kayo rito. Sa pagpasok namin sa penthouse, ang bawat hakbang ko sa makinis na sahig ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Ang penthouse ay malawak, minimalist ang disenyo, at tanaw mula rito ang nagniningning na mga ilaw ng syudad. Mga ilaw na ngayon ay tila sumasamba sa aking pagbabalik. Inihiga ko ang mga bata sa kanilang bagong silid bago hinarap si Anton sa malawak na sala. Inilapag ni Anton ang isang itim na briefcase sa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling marmol. Ang mechanical na tunog ng pagbukas ng mga lock nito ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba at pananabik. Inilabas niya ang isang makapal na envelope na may selyo ng aking ina, si Sofia Velasco. 7 taon itong itinago ng iyong ina, Claudia. Ayon sa kanyang huling habilin,
Ibibigay ko lamang ito sa iyo kapag nagpasya kang iwan ang impyernong iyon ng kusa. At nang wala silang nakukuha kahit isang kusing mula sa iyo. Paliwanag ni Anton habang inaabot ang sulat. Dahan-dahan kong binasa ang sulat. Ang sulat kamay ni Mama ay tila nararamdaman ko pa ang init ng kanyang mga kamay. Aking anak Claudia, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nakalaya ka na sa tanikala ng mga alkaras. Huwag kang makonsensya sa iyong pag-alis. Ang yaman ng mga Velasco ay hindi galing sa pang-aapi, kundi sa talino at pawis. Gamitin mo ito para itayo ang iyong sarili. At huwag mong hayaang tapakan muli ng kahit sino ang iyong dangal. Kalakip ng sulat ang mga dokumento ng pagmamay-ari ng Velasco Shipping and Banking. Ngunit may isang folder na kumuha ng aking atensyon. Isang asul na folder na naglalaman ng mga audit reports ng Alcaraz Corporation noong nakaraang 5 taon. Habang binubuklat ko ang bawat pahina, ang aking mga kamao ay unti-unting naglangalit. Anton, ano ito? Tanong ko. Ang aking boses ay malamig at puno ng poot. Iyan ang mga transaksyon kung saan ginamit ni Marco at Doña Aurora ang iyong pirma nang hindi mo nalalaman, Claudia. Ginamit nila ang iyong pangalan para kumuha ng mga loan sa mga bangkong pagmamay-ari ng iyong ina. Ninakawan ka nila habang pinagmumuha kang isang alipin sa loob ng sarili mong pamamahay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang mga taong pinagsilbihan ko, ang lalaking tinawag kong asawa, ay sadyang pinatuyo ang aking pagkatao para lamang sa kanilang luho. Hindi lang pala sila masama. Sila ay mga kriminal. Tumayaw ako at lumakad patungo sa malaking salamin sa sala. Pinagmasdan ko ang aking anyo. Ang aking mahabang buhok na palaging hinihila ni Doña Aurora tuwing nagagalit siya. Ang aking mga matang dati ay puno ng takot. Kumuha ako ng gunting mula sa drawer ni Anton. Walang pag-aalinlangan, ginupit ko ang aking mahabang buhok. Ang bawat hiblang nahuhulog sa sahig ay tila mga bahagi ng lumang Claudia na pinuputol ko na. Ngayon, ang nakikita ko sa salamin ay isang babaeng may matatalim na mata at isang paninindigang hindi matitinag. Anton, ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Wika ko habang tinititigan ang aking bagong anyo. Ikot mo na ang lahat ng credit lines na nakapangalan kay Marco. Ang lahat ng kumpanyang nasa ilalim ng Velasco na nagsusupply ng raw material sa kumpanya nila, itigil ang operasyon ngayon din. Gusto kong maramdaman nila ang gutom na ipinaramdam nila sa akin noong huling buwan. Masusunod, madam. Pero may isa pa tayong problema. Si Sofia, ang babae ni Marco. May hawak siyang mga dokumento na baka gamitin nila laban sa'yo para sa custody ng mga bata. Paalala ni Anton. Hayaan mo silang sumubok, Anton. Sa pagkakataong ito, hindi lang pera ang kukunin ko sa kanila. Kukunin ko ang lahat. Ang kanilang dangal, ang kanilang kumpanya, at ang kanilang kalayaan. Hahayaan ko muna silang maghabol sa hangin bago ko ibagsak ang huling hatol. Kinuha ko ang isang gintong card mula sa briefcase. Ito ang simbolo ng aking tunay na pagkakakilanlan. Ang bawat transaction na gagawin ko simula ngayon ay magiging isang hakbang patungo sa kanilang pagkawasak. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, sa loob ng mansyon ng mga Alcaraz, alam kong nagsisimula na ang kaguluhan. Nararamdaman ko ang kanilang takot kahit malayo ako. Hinuha ni Anton ang kanyang tablet at ipinakita sa akin ang isang live notification mula sa central banking system ng Velasco. Madam, nagsimula na ang epekto. Sinusubukan ni Marco na mag-withdraw ng malaking halaga mula sa kanyang corporate account para bayaran ang utang ni Sofia. Ngunit lumabas na ang access denied at account frozen notices. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti na hindi na nanggagaling sa pighati, kundi sa kapangyarihan. Inilapag ko ang gunting sa mesa. Ang tunog nito sa marmol ay tila isang pinal na hatol. This is just the beginning, Marco. Iiyak ka ng dugo
bago mo makuha ang kahit isang piso mula sa akin. Nabalik lamang ang aking diwa nang tumunog ang aking personal na telepono. Isang unregistered number. Sinagot ko ito ng walang kaba. Hello? Claudia, anong ginawa mo sa mga accounts ko? Ibalik mo ang pera ko. Papatayin kita kapag nahanap kita. Ang boses ni Marco ay basag, puno ng galit at takot. Hindi ako sumigaw. Hindi rin ako nagmura. Nanatiling kalmado ang aking boses, parang isang dapit hapon na nagbabadyang magdilim. Hindi mo na ako mahahanap, Marco. Dahil mula ngayon, ikaw na ang maghahanap. Sa sarili mong dangal na matagal mo nang ibinenta. Goodbye, ex-husband. Pinatay ko ang tawag at hinarap ang bagong umaga na sumisilip sa pagitan ng mga gusali. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang lisanin ko ang impyernong binuo ng mga alkaras para sa akin. Ngayon, nakaupo ako sa aking opisina sa itaas na palapag ng Velasco Tower habang pinagmamasdan ang isang malaking screen na nagpapakita ng isang kahiya-hiyang tagpo. Ito ay isang live feed mula sa isang charity gala sa Makati, kung saan ang mga alkaras ay laging bida noon bilang mga donors. Tingnan mo ang kanilang mga mukha, Anton. Ang sarap sa mata ng kanilang pagkabalisa. Wika ko habang dahan-dahang humihigop ng mainit na tsaa. Ang boses ko ay walang bahid ng awa. Tanging ang lamig ng katarungan ang nananaig. Sa screen, kitang-kita si Doña Aurora na nakasuot ng kanyang pinakamagarang terno, pilit na numingiti sa harap ng mga kamera habang si Marco ay nasa tabi niya, panakanakang tinitingnan ang kanyang telepono. Dumating ang sandali ng donasyon. Buong pagmamalaking iniyabot ni Marco ang kanyang black card sa waiter para sa isang pledge na 1,000,000 piso. Ngunit ang inaasahang palakpakan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang waiter ay bumalik, hindi dala ang resibo, kundi ang card na tinanggihan ng terminal. I'm sorry, Sir Marco Alcaraz, but the transaction was declined. Do you have another card? Ang boses ng waiter ay sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. What? That's impossible. Baka sira ang machine nyo. Try it again. Ang boses ni Marco ay tumaas, puno ng pagkapahiya at pagyayabang na wala na sa lugar. Nakakahiya, Marco. Fix it now! Bulong ni Doña Aurora, bagamat naririnig pa rin sa lapel mic ng malapit na reporter. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot na baka mawala ang kanilang asyendero pride sa harap ng mga elite ng bansa. Pinapanood ko kung paano sila dahan-dahang pinaligiran ng mga bulong-bulungan. Ang mga taong dati ay yumuyukos sa kanila ay nagsisimula ng magtakip ng bibig at magtawanan ng palihim. Ito ang unang pagkakataon na ang tore ng mga alkaras ay nakitaan ng lamat sa harap ng publiko. Nabalik ang atensyon ko sa aking mesa nang mag-vibrate ang aking telepono. Isang tawag mula sa isang anonymous source sa loob ng kanilang kumpanya. Madam, nakakagulo na sa Alcaraz Corporation. Ang mga suppliers ay tumigil na sa pagpapadala ng raw materials. At ang mas malala, dumating na ang notice of eviction sa kanilang main office dahil 3 buwan na pala silang hindi nagbabayad ng upa sa lupang pagmamay-ari na natin ngayon. Ulat ni Anton habang may inaayos na mga papeles. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. 3 buwan? Ibig sabihin, kahit nung nandoon pa ako, nilulustay na nila ang pondo sa kung ano-anong luho ni Marco at ng kanyang kabit. Eksaktong pagkatapos kong sabihin yon, isang video call ang pumasok sa laptop ko. Ito ay mula sa isang hidden camera na inilagay namin sa kotse ni Marco. Nakita ko si Sofia, ang kanyang kabit, na nagsisigaw sa loob ng sasakyan. Marco, you promised me that Birkin bag. Bakit hindi gumagana ang card mo sa boutique? Sabi mo you're the CEO of Alcaraz. CEO ka ba talaga o isang hamak na bankrupt na lalaki lang? Ang boses ni Sofia ay matinis, puno ng kasakiman. Sofia, please, tumahimik ka muna. May problema lang sa bangko. I'll fix this, okay? Just give me some time.
Sagot ni Marco, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang manibela. Time? I don't have time for a loser, Marco. If you can't provide for me, then what's the point? Sabi mo ang asawa mo ang may kasalanan ng lahat, pero nasaan na siya? Bakit simula nang umalis siya, nagkaganito na ang buhay natin? Ang mga salita ni Sofia ay parang musika sa aking pandinig. Ang kaisipang ang mismong babaeng ipinalit niya sa akin, ang siyang duduwal sa kanyang pagkatao, ay isang napakatamis na karma. Anton, ituloy ang plano. Utos ko habang tumatayo at naglalakad patungo sa bintana. Ipadala ang pulang sobre sa kanya. Gusto kong malaman niya na ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa ay nasa kamay ko na ngayon. Masusunod, Madam Claudia. Ang mensahe ay nakahanda na. Makalipas ang ilang oras, habang si Marco ay naglalakad patungo sa kanyang opisina sa gitna ng kadiliman dahil naputulan na rin sila ng kuryente, natagpuan niya ang isang pulang sobre sa ibabaw ng kanyang mesa. Walang ibang tao sa gusali, kundi ang mga gwardiyang hindi na rin sigurado kung makakatanggap pa ng sweldo. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at pag-asa. Sa loob ay may isang pirasong papel na may nakasulat na mga salita sa gintong tinta. Meet Madam C at the Grand Plaza, 8:00 ng gabi tomorrow. If you want to save what's left of your soul, come alone. Don't keep me waiting, Marco. Hindi ako kasing matiisin ng dati mong asawa. Walang pangalan, walang pirma, tanging ang markang C na may disenyo ng isang kumikinang na hiyas. Lumingon ako kay Anton na nakatayo sa tabi ko. Handa na ba ang lahat para sa bukas? Lahat ay ayon sa plano, madam. Ang security, ang venue, at ang mga dokumentong pipirmahan niya nang hindi niya alam ang totoong nilalaman. Mabuti, sagot ko. Tumingin ako sa malayo, sa mga ilaw ng Makati, na tila naghihintay din sa susunod na kabanata ng aking paghihigante. Marco, akala mo ay ikaw ang hari ng toring ito. Hindi mo alam, ang toring yon ay gawa sa buhangin, at ang bawat butil nito ay dahan-dahan ng tinatangay ng hanging dinala ko. Ang gabi ay lumalim, ngunit ang aking isipan ay mas lalong naging malinaw. Bukas, makikita ko ang mukha ng lalaking sumira sa aking tiwala. At sa pagkakataong ito, hindi niya ako makikilala bilang ang Claudia na naging alipin niya. Makikilala niya ako bilang ang Madam C, na magpapaluhod sa kanya sa sarili niyang trono ng kasalanan. Nakatitig ako sa refleksyon ng aking sarili sa basong kristal na naglalaman ng pinakamahal na alak sa Grand Plaza. Ang suot kong itim na dress ay gawa sa sutla na tila dumadaloy sa aking balat. At ang malaking itim na shades na suot ko ay sapat na para itago ang pot sa aking mga mata. Ang bawat detalye ng aking anyo ngayong gabi ay maingat na pinili. Mula sa matingkad na pulang lipstick, hanggang sa diamanteng kwintas na kasing lamig ng aking pakikitungo sa mundo. Madam, paparating na siya. Mukhang hindi siya nakatulog ng maayos. Bulong ni Anton na nakatayo sa aking likuran. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may halong pananabik. Naririnig ko ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos sa carpeted na sahig. Ang tunog ng mabilis at gulugulong paghinga ay sapat na para malaman kong malapit na ang aking biktima. Huminto ang mga hakbang na iyon sa tapat ng aming mesa. Hindi ko siya tiningnan. Nanatili ang aking paningin sa alak na iniinog ko sa aking baso. Madam C? Ako po si Marco Alcaraz. Salamat sa pagkakataong makipagkita sa inyo. Ang boses ni Marco ay nanginginig. Wala na ang dating awtoridad na ipinagmamalaki niya noong nasa mansyon pa kami. Ngayon, para siyang isang basang sisiw na nagmamakaawa sa gitna ng ulan. Maupo ka, Mr. Alcaraz, wika ko. Ang aking boses ay sadyang binabaan ko ang tono. Ginawa itong mas malalim at mas misteryoso. Dahan-dahang umupo si Marco. Ramdam ko ang kanyang mga mata na sinusuring mabuti ang aking muka sa likod ng malaking shades at ng bahagyang tabing ng aking buhok. Inilapag niya ang kanyang mga kamay sa lamesa at napansin ko ang panginginig ng kanyang mga daliri. Wala na ang kanyang mamahaling relo. Malamang ay naisanglanan niya ito
para pambayad sa mga utang ni Sofia. Diretsuhin na natin ito, Madam C. Alam kong alam niyo ang kalagayan ng kumpanya ko. I need a partner. I need an investor who can provide liquidity immediately. Ang Alcaraz Corporation ay may malaking potensyal. Nagkaroon lang kami ng minor setbacks. Paliwanag niya, pilit na ibinabalik ang kanyang pagiging business-minded kahit halatang desperado na siya. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tunog na parang pagkiskis ng yelo sa baso. Minor setbacks? Mr. Alcaraz, huwag mo akong insultuhin. Ang kumpanya mo ay hindi lang may lamat. Ito ay gumuho na. Ang mga bangko ay isinasara na ang pinto sa'yo. Ang mga suppliers mo ay idinedemanda ka na. At ang pinaka-interesante, ninanakawan ka na ng sarili mong mga tauhan dahil alam nilang wala ka ng pambayad. Natahimik si Marco. Ang pawis sa kanyang no ay unti-unting bumababa patungo sa kanyang leeg. Paano nyo nalaman ang lahat ng yan? I make it my business to know everything about my investments. Lalo na kung ang investment na yon ay isang taong itinapon ang kanyang asawa para sa isang babaeng tanging pera lang ang habol sa kanya. Wika ko nang may diin sa bawat salita. Sa pagbanggit ko sa asawa, napansin ko ang bahagyang pag-atras ni Marco. Ang asawa ko, wala siyang kinalaman dito. She was a mistake. Isang pabigat. Ngayong wala na siya, mas malaya na akong ayusin ang negosyo ko. Ang marinig ang mga salitang iyon mula sa kanyang sariling bibig ay tila isang huling kumpirmasyon na wala ng puwang ang awa sa puso ko. Habang iniisip niya na ako ay pabigat, ako pala ang tanging dahilan kung bakit nanatiling nakatayo ang kanyang kumpanya sa loob ng maraming taon. Talaga? Akala ko ba ang asawa mo ang nag-aasikaso ng lahat ng paperworks mo? Ang asawa mo na binalawala mo, minaltrato ng iyong ina at pinalayas na parang aso? Ang boses ko ay naging mas matalas. Kung siya ay pabigat, bakit tila mas lalang bumagsak ang mundo mo nang mawala siya? Madam C, hindi ako pumunta rito para pag-usapan ang personal kong buhay. Pagmamatigas ni Marco, bagamat ang kanyang boses ay mas lalong humihina. I need the investment. Name your price. Kahit ano, gagawin ko. Kahit ano, ulit ko. Gusto ko ang kabuuan ng Alcaraz Corporation. Gusto ko ang mansyon nyo sa Bacolod at ang lahat ng lupain na nakapangalan sa pamilya nyo. In exchange, babayaran ko ang lahat ng utang nyo at bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula muli. Malayo rito. You want everything? That's highway robbery! Sigaw ni Marco, na naging sanhi ng paglingon ng ilang mga tao sa katabing mesa. No, Mr. Alcaraz, that's business. At sa ngayon, wala ka sa posisyon para tumanggi. Bukas ng umaga, kapag lumabas ang balita tungkol sa inyong bankruptcy, kahit ang basurang kinatatayuan mo ay kukunin ng gobyerno. Huminto ang mundo para kay Marco. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang kanyang pride ay unti-unti nang nilalamon ng kanyang desperasyon. Bakit niyo ito ginagawa? Bakit tila galit na galit kayo sa akin? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Dahan-dahan kong itinaas ang aking mga kamay. Hinawakan ko ang gilid ng aking shades. Ang bawat segundo ng aking paggalaw ay tila tumatagal ng isang siglo. Naramdaman ko ang kaba ni Marco na tila isang kuryenteng dumadaloy sa hangin. Gusto mo malaman kung bakit? Wika ko nang may bulong na nakakapangilabot. Tinanggal ko ang aking shades at tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. Ang liwanag ng restaurant ay tumama sa aking mukha. Inilalantad ang bawat detalye ng aking anyo na matagal niyang minaltrato. Ngunit na yon ay nagniningning sa kapangyarihan. Ang baso ng tubig na hawak ni Marco ay dahan-dahang dumulas sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa sahig at ang pagwisik ng tubig ay ang tanging boses na namayani sa aming pagitan. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, at ang kanyang mga mata
ay halos lumabas sa gulat at kilabot. Claudia? Hindi, Marco, sagot ko habang dahan-dahang sumasandal sa aking upuan. Ang aking mga mata ay walang kahit anong bakas ng pag-ibig. Ito ang Madam C na nilikha mo. Handa ka na bang pumirma sa iyong sariling kamatayan? Ang piraso ng basag na kristal sa sahig ay nagniningning sa ilalim ng ilaw. Tila ba pinagtatawanan ang gulo sa mga mata ni Marco? Nanatili akong tahimik. Pinapanood kung paano gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang kanyang gulat ay hindi lamang dahil nakita niya ako, kundi dahil nakita niya ang bersyon ng Claudia na kailanman ay hindi niya inakalang mag-e-exist. Isang babaeng hindi na kailangan ang kanyang proteksyon o ang kanyang apelido. Claudia, ikaw, paano? Anong nangyari sa iyo? Ang boses niya ay sa wakas ay nakawala, ngunit ito ay garalgal at puno ng kalituhan. Anong nangyari? Ulit ko, habang dahan-dahang sumasandal sa aking upuan. Pinagmamasta ng aking mga kuko na maayos ang pagkakamanicure. Simple lang, Marco. Tinanggal ko ang dumi sa aking mga mata. Tinapon ko ang basurang nagpabigat sa buhay ko sa loob ng 7 taon. At sa proseso, natuklasan ko ang tunay kong halaga. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Mula sa gulat, nakita ko ang pamilyar na pag-arte, ang pagkunot ng no na tila siya ang biktima. Ang pagpapalambot ng boses na dati ay ginagamit niya para paamuhin ako. Claudia, honey. God, you look amazing. You look successful. Simula niya, pilit na inaabot ang aking kamay sa ibabaw ng lamesa. Alam mo, pinagsisihan ko ang lahat. Ang ulan noong gabing yon, hindi ako nakatulog. I was forced by my mother. You know how Doña Aurora is. Ginawa ko lang ang lahat ng iyon para protektahan ka mula sa kanya. I was planning to find you once the business is stable. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kanyang gaslighting ay kasing luma na ng bulok na mansyon ng mga Alcaraz. Protektahan ako? Sa pamamagitan ng pakikipagtalik kay Sofia sa mismong kama nating dalawa? Sa pamamagitan ng pagpirma ng mga loan gamit ang pangalan ko habang tinatawag mo akong pabigat? Marco, huwag mong ubusin ang natitirang hininga mo sa mga kasinungalingang, pati ang mga ipis ay hindi paniniwalaan. Claudia, please! Think about the children. Nathan and Leah, kailangan nila ng buong pamilya. Para sa kanila, let's fix this. Let's use Madam C's money to rebuild our empire. We can be a power couple. Ang desperasyon sa kanyang boses ay mas lalong naging matinis. The children are safe, malayo sa polusyon ng iyong pagkatao. Wika ko ng may diin. At ang empire na sinasabi mo? Akin na yon, Marco. Binili ko na ang bawat pako at semento ng inyong kumpanya. At ngayon, narito tayo para pag-usapan ang iyong pagsuko. Inilabas ni Anton mula sa kanyang briefcase ang isang makapal na folder. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lamesa ay tila isang hatol ng bitay. Basahin mo ang kontrata, Mr. Alcaraz, utos ko. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Habang binabasa niya ang bawat clause, nakita ko ang unti-unting pagtulo ng malamig na pawis mula sa kanyang sentido. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makarating siya sa pinaka-importanteng bahagi. Ano ito? This is absurd. Gusto mong iligtas ang kumpanya pero si Doña Aurora, gagawin mong utility consultant sa basement? At ako? I will be just a junior marketing officer reporting to your assistant? Sigaw niya. Ang kanyang pride ay muling sumisiklab. Utility consultant is a professional term for someone who cleans up the mess, Marco. Bagay na bagay yon sa iyong ina dahil siya ang eksperto sa paggawa ng dumi sa buhay ng ibang tao. Sagot ko ng walang kurap. At ikaw? Bibigyan kita ng trabaho para may pambili ka ng pagkain? Dahil sa labas ng gusaling ito, ikaw ay isang basag na lalaki na may milyon-milyong utang. Hindi ito pipirmahan ni Mama. Mas pipiliin niyang mamatay kaysa humawak ng walis sa sarili niyang kumpanya. Then let her die in poverty. Mabilis kong sagot.
Let her watch as the bank takes away her jewelry, her clothes, at ang huling piraso ng kanyang hacienda pride. Mamili ka, Marco. Isang buhay na may trabaho at pagkain, o isang buhay sa kalsada kasama si Sofia na siguradong iiwan ka kapag nalaman niyang wala ka ng kahit isang piso. Tumayo ako, hudyat na tapos na ang usapan. Ang bawat segundo ng katahimikan ni Marco ay tila isang tagumpay para sa akin. Nakita ko ang kanyang pagtingin sa paligid, sa marangyang restaurant, sa aking security detail, at sa kanyang sariling nanginghinig na mga kamay. Ang pagpili sa pagitan ng dangal at sikmura ay ang pinakamahirap na laban para sa isang taong tulad niya. Mayroon kang hanggang bukas ng umaga para dalhin ang pirmadong kontrata sa opisina ko. Huwag mong kalimutang isama ang iyong ina. Gusto kong makita kung paano siya yumukod sa taong tinawag niyang hampas lupa sa loob ng 7 taon. Kinuha ko ang aking shades at isinuot ito. Muling ibinabalik ang pader sa pagitan namin. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang mahinang paghagulgol ni Marco. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Madam, bulong ni Anton habang naglalakad kami patungo sa sasakyan. Tumawag ang security sa penthouse. May isang babaeng nagwawala sa labas ng gate. Si Sofia. Huminto ako sa tapat ng pintuan ng sasakyan. Ang gabi ay malamig, ngunit ang apoy sa aking puso ay mas lalong nagniningas. Hayaan mo siyang magwala, Anton. Pero siguraduhin mong nakuhanan siya ng video. Gamitin natin yon para sa susunod na hakbang. Ang mga daga ay nagsisimula na ring magkagulo kapag naramdaman nilang lumulubog na ang barko. Sumakay ako sa sasakyan at ang tahimik na pag-andar nito ang naging huling tunog sa eksenang yon. Hindi pa tapos ang gabi at alam kong ang bukas ay magdadala ng mas matinding sampal para sa mga alkaras. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga dambuhalang bintana ng Velasco Tower ay tila nanunukso sa mga taong papasok pa lamang sa kanilang bagong kapalaran. Mula sa aking opisina sa pinakataas na palapag, pinanood ko ang paghinto ng isang luma at umuusok na taxi sa harap ng gusali. Lumabas mula rito ang 2 tao na tila galing sa isang lamay. Si Marco, na nakayuko at hawak ang isang sirang briefcase, at si Doña Aurora, na pilit na itinatayo ang kanyang likod kahit na ang suot niyang mamahaling terno ay lukot na at halatang hindi na dumaan sa plansa. Madam, narito na ang mga bagong empleyado. Ipinahanda ko na ang kanilang mga identification cards. Ulat ni Anton habang inilalapag ang isang basong sariwang kape sa aking mesa. Mabuti, Anton. Siguraduhin mong dadaan sila sa main lobby. Gusto kong maramdaman nila ang bawat mata ng mga empleyadong dati nilang minaliit. Tugon ko nang hindi inaalis ang tingin sa labas. Pagbaba ko sa lobby, makalipas ang 10 minuto, ang atmosfera ay puno ng tensyon. Ang mga bulong-bulungan ng mga empleyado ay parang mga bubuyoy na nagkakagulo. Sa gitna ng malawak na palapag, nakatayo si Doña Aurora, namumula ang muka habang tinititigan ang ID card na iniabot ng security guard. This is an insult. Utility consultant? At bakit sa basement ang opisina ko? I am Doña Aurora Alcaraz. I don't belong in the basement with the rats and old files. Ang boses niya ay pumapaid sa buong lobby. Puno ng matandang pride na wala na sa lugar. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kanila. Ang bawat pagtama ng takong ng aking sapatos sa makintab na tiles ay tila isang timer na nagbibilang ng kanyang huling sandali ng pagmamataas. Nang makita ko ni Marco, agad siyang humakbang palapit. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamakaawa. Claudia, please. Si Mama, matanda na siya. Hindi niya kakayanin ang init at alikabok sa basement. Baka pwedeng sa HR na lang siya o sa accounting. Mr. Alcaraz, malamig kong putol sa kanya. Sa gusaling ito, wala akong asawa at wala akong biyenan. Mayroon lamang akong Madam CEO at mga empleyadong dapat sumunod sa kontrata. Kung hindi niyo gusto ang posisyon, ang pinto ay laging bukas para sa inyong pag-alis. Pero tandaan mo, kasama ng pag-alis niyo,
ang pagbawi ko sa lahat ng tulong pinansyal na ipinangako ko. Natahimik si Marco. Napayuko siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang pantalon. Lumingon ako kay Doña Aurora na ngayon ay nanginginig sa galit. Isang sutla na scarf, isang mamahaling Hermes na huling alaala ng kanyang karangyaan, ang dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang leeg patungo sa sahig. Hahakbang na sana siya para pulutin ito. Ngunit mabilis akong humakbang pasulong. Ang dulo ng aking sapatos ay direktang tumapak sa gitna ng scarf. Idinidiin ang mamahaling tela sa maduming tiles ng lobby. "Hampas lupa!" sigaw ni Aurora. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa gulat. "How dare you step on my scarf? Do you know how much that costs?" Ang halaga ng scarf na ito ay hindi aabot sa halaga ng mga luhang pumatak sa aking mga mata noon pinapalayas niyo ako sa gitna ng ulan, Aurora. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may talim ng isang katana. Dito sa kumpanyang ito, ang tanging may halaga ay ang trabahong gagawin mo. At sa ngayon, ang trabaho mo ay ayusin ang mga luma at maalikabok na record sa basement. Masanay ka na sa dilim, dahil doon ka nababagay. Hindi ka magtatagumpay, Claudia. Darating ang araw na babalik kami sa itaas, at ikaw ang pupulot ng dumi sa paanan namin. Pagmamatigas pa rin ng matanda. Isang mapait na tawa ang kumawala sa akin. Hanggang ngayon, ang panaginip mo pa rin ang sinusunod mo. Anton, dalhin na sila sa kanilang mga pwesto. At siguraduhin mong walang aircon sa basement office ni Aurora. Kailangan niyang maramdaman ang init ng realidad. Habang pinapanood ko silang maglakad, patamo sa elevator ng mga utility workers, naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Hindi ito dahil sa masama akong tao, kundi dahil sa wakas. Ang timbangan ng hustisya ay nagsisimula ng gumalaw. Nang makaalis na ang lahat, lumapit sa akin si Anton at may ipinakitang video sa kanyang tablet. Ito ay mula sa CCTV sa parking lot ng isang motel sa labas ng syudad. "Madam, ito ang sinasabi ko sa inyong mystery. Si Sofia, ang kabit ni Marco, ay hindi lang pala pera ang habol sa pamilya Alcaraz. 3 gabi na siyang nakikipagkita sa lalaking ito. Pinagmasdan ko ang lalaki sa video. Nakasuot ito ng jacket at palaging nakayuko. Ngunit may isang pamilyar na marka sa kanyang braso. Isang tattoo na tila nakita ko na sa mga lumang files ng aking ina. Sino siya, Anton? Inualam pa namin ang pangalan, madam. Pero ang mas nakakapagtaka, mukhang may iniaabot na mga dokumento si Sofia sa kanya. Mga dokumentong galing sa secret vault ni Marco. Nabalik ang aking atensyon sa realidad nang makita ko si Sofia sa lobby, naglalakad ng mabilis at tila may hinahanap. Hindi niya ako nakita dahil nakatago ako sa likod ng isang malaking haligi. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. "Yes, it's me. Don't worry, nakuha ko na ang kailangan natin." Malapit na ring matapos ang paghihirap ko sa lalaking iyon. "Just make sure the money is ready in the offshore account," bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabalisa at excitement. Hindi niya alam, sa likod ng elevator, ay nandoon si Doña Aurora na nakalimutan ang kanyang gamit at nakarinig sa bawat salitang binitawan ng kanyang paboritong manugang. Nakita ko ang pagbabago ng mukha ni Aurora. Mula sa pagiging matapang, ito ay naging isang larawan ng matinding takot at pagtataka. Ang mga traidor ay nagsisimula na ring pagtaksilan ang isa't isa. Ang mga larawang nakakalat sa ibabaw ng aking lamesa ay tila mga piraso ng isang puzzle na unti-unti nang nabubuo. Sa bawat kuha, kitang-kita ang pagtataksil. Si Sofia, ang babaeng ipinalit sa akin ni Marco, ay masayang nakikipaghalubilo sa isang lalaking hindi kilala sa madidilim na sulok ng mga hotel. Hindi ko nararamdaman ang sakit. Sa halip, ang nararamdaman ko ay ang lamig ng isang manganggaso na nakita na ang kahinaan ng kanyang biktima. "Papuntahin mo siya rito, Anton," utos ko habang pinaglalaroan ng aking mamahaling bulpen. Gusto kong makita kung paano sumayaw ang isang ahas kapag wala na siyang mataguan.
Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Sofia sa aking opisina. Nakasuot siya ng isang maikling damit na kulay pula. Pilit na itinatago ang kanyang kaba sa likod ng makapal na makeup at pekeng ngiti. Akala niya marahil ay may makuha siyang pabor mula sa akin. Madam Claudia, pinatawag niyo raw ako? Ang boses niya ay malambing, ang boses na ginamit niya para akitin ang aking asawa. Nabalitaan ko ang tungkol sa kumpanya. Gusto ko lang sabihin na biktima rin ako ni Marco. Pinaniwala niya ako na malaya na siya, na mahal niya ako. Isang mapang-uyang na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang kanyang pagganap bilang pa-victim ay nakakasuka. Biktima? Sofia, huwag tayong maglokohan. Alam nating pareho na ang tanging minahal mo kay Marco ay ang kanyang pitaka, na ngayon ay wala ng laman kundi mga resibo na utang. Hindi totoo yan. Mahal ko si Marco. Sigaw niya, pilit na pinatutulo ang mga luha. Dahan-dahan kong kinuha ang mga larawan mula sa lamesa at isa-isang binitawan ang mga ito sa kanyang harapan. Ang tunog ng mga papel na dumadaos-dos sa makinis na ibabaw ng mesa ay tila mga maliliit na sampal sa kanyang pagkatao. Habang tinititigan ni Sofia ang bawat larawan, ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay hindi na makapagsinungaling. Sino ang lalaking ito, Sofia? At anong mga dokumento ang ibinibigay mo sa kanya mula sa vault ni Marco? Tanong ko. Ang boses ko ay kasing talim ng isang labaha. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Marco na mukhang pagod at gulo ang isipan. Kasunod si Doña Aurora na nakasuot pa rin ng kanyang utility uniform. Pinatawag ko silang lahat para sa sandaling ito. Marco, tingnan mo ang iyong mahal. Wika ko habang itinuturo ang mga larawan. Mabilis na lumapit si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na makita ang kataksilan ng babaeng ipinagpalit niya sa kanyang pamilya. Sofia? Ano ito? Sinong lalaking ito? Marco, let me explain. Sinetap lang ako ni Claudia. Edited ang mga yan. Sigaw ni Sofia. Mabilis na lumapit kay Marco at pilit na humahawak sa kanyang braso. Ngunit bago pa makapagsalita si Marco, humakbang pasulong si Doña Aurora. Ang tunog ng kanyang sapatos ay matunog sa tahimik na silid. Walang babala, isang malakas na sampal ang dumapos sa mukha ni Sofia. Ang tunog ng palad na tumama sa pisingi ay umalingaw-ngaw, dahilan para mapatalsik ang mukha ng dalaga sa gilid. Sinunggaling! Hiyaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng pot. Narinig kita sa lobby. Narinig ko ang pakikipag-usap mo sa telepono tungkol sa offshore account at kung paano mo iiwan si Marco kapag nakuha mo na ang pera. Akala mo ba ay maluloko mo ako? Napaluhod si Sofia sa sahig. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Wala na ang kanyang tapang. Marco, please. Ginawa ko lang yun dahil natatakot ako sa kinabukasan natin. Tiningnan ko si Marco. Ang kanyang muka ay isang larawan ng kabiguan. Ang lalaking akala ay kontrolado ang lahat ay nakatayo ngayon sa gitna ng dalawang babaeng kinamumuhian niya. Ang asawang tinalikuran niya at ang kabit na nagtaksil sa kanya. Lumayas ka. Ang boses ni Marco ay mahina, ngunit puno ng pait. Lumayas ka sa harap ko, Sofia. Wag na wag ka nang magpapakita sa akin. Marco, saan ako pupunta? Wala akong pera, wala akong tirahan. Pagmamakaawa ni Sofia. Wala akong pakialam, sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay pumutok sa galit. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Sinira ko ang pamilya ko para sa iyo. At ito ang isusukli mo? Pinanood ko silang mag-away, ang traidor sa traidor. Wala akong naramdamang awa. Tanging ang katotohanang ang lahat ng itinanim nila ay inaani na nila ngayon. Pinirmahan ko ang isang dokumento sa aking mesa at iniyabot ito kay Anton. Palabasin niyo na siya, Anton. At siguraduhin lahat ng gamit na binili ni Marco para sa kanya gamit ang kumpanya ay mababawi ngayong hapon din. Utos ko. Habang kinakaladkad ng security si Sofia palabas, lumingon ako kay Marco at Aurora.
Sila ay nakatayo roon, mukhang mga estatwa ng kahihiyan. Ngayong alam niyo na ang pakiramdam ng ipinagpapalit at ninanakawan, bumalik na kayo sa trabaho. Wika ko nang hindi sila tinitingnan. Aurora, marami pang alikabok sa basement. Marco, ang report mo ay overdue na. Nang makaalis sila, lumapit si Anton sa akin. Ang kanyang muka ay seryoso. Mas seryoso kaysa kanina. Inilapag niya ang isang lumang dyaryo at isang police report mula sa 10 taon na ang nakalilipas. Madam, tungkol sa lalaking kasama ni Sofia sa video, nakuha na namin ang kanyang pangalan. Siya si Ricardo Vega. At ayon sa records, siya ang driver ng sasakyang nakabangga sa iyong ama. Napatigil ang aking mundo. Ang bawat hibla ng aking katawan ay nanigas. Ricardo Vega? Ang driver ni Doña Aurora noon? Opo, madam. At may ebidensya kami na hindi ito aksidente. Ito ay isang hit and run na binayaran para mangyari. At ang perang pambayad, nanggaling sa personal account ni Doña Aurora Alcaraz. Ang aking paningin ay nagdilim sa tindi ng pot. Ang paghihiganti ko para sa aking sarili ay maliit na bahagi lamang pala. Ang pamilyang ito ay hindi lamang nagnahaw ng aking dangal. Ninakawan nila ako ng isang ama. Hinarap ko ang bintana. Ang aking refleksyon ay tila isang estrangero na may apoy sa mga mata. Anton, ihanda ang lahat. Hindi ko lang sila gagawing mahirap. Sisiguraduhin kong sa likod ng rehas sila magtatapos. Ang malamig na papel ng police report ay tila unti-unting sinusunog ang aking mga daliri. Nakatitig ako sa itim at puting larawan ni Ricardo Vega, ang lalaking nagmamaneho ng sasakyang pumatay sa aking ama 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat letra sa dokumento ay nagbubukas ng isang lumang sugat sa aking puso. Isang sugat na akala ko ay naghilom na, ngunit ngayon ay nagdurugo ng matinding poot. Bumalik sa aking gunita ang gabi ng aksidente. Ang malakas na buhos ng ulan, ang mga ilaw ng ambulansya na nagkukulay pula at asul sa madilim na kalsada, at ang walang buhay na katawan ng aking ama. Sa gitna ng aking pagluluksa noon, dumating si Doña Aurora. Nag-alok ng tulong at tirahan, nagpanggap na isang anghel ng awa. Akala ko siya ang aming tagapagligtas. Hindi ko alam, siya pala ang demonyong nag-utos ng aming pagkawasak. Anton, ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa madaling araw. Ipaakyat mo rito si Aurora, na yun din. Huwag mo siyang papayagang makapag-ayos. Gusto ko siyang harapin habang amoy alikabok pa siya ng sarili niyang mga kasalanan. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok si Doña Aurora, humihingal, at halatang pagod na pagod mula sa pagbubuhat ng mga kahon sa basement. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakaayos at puno ng spray net, ngayon ay gulo-gulo na at dumidikit sa kanyang pawisang noo. Ngunit sa kabila ng kanyang kaawa-awang anyo, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, puno ng kayabangan na hindi matunaw-tunaw. Ano na naman ba ito, Claudia? Hindi pa ba sapat ang pagpapahirap mo sa akin sa ibaba? May pinapahanap ka na namang files na 10 taon ng inalikabok? Ang boses niya ay nanginginig sa inis at pagod. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking swivel chair at naglakad palapit sa kanya. Hawak ko ang asul na folder na naglalaman ng kanyang pinakamadilim na lihim. Ibinagsak ko ito sa ibabaw ng glass table sa aming pag-itan. Ang mabigat na paglapat ng folder sa salamin ay tila isang malakas na kulog sa loob ng tahimik na kwarto. 10 taon na ang nakalilipas, Aurora. Tama ka. Mga files na dapat sana ay matagal nang nabulok, kung hindi lang sana umalingasaw ang amoy ng iyong kataksilan. Wika ko, habang tinititigan ang kanyang mga mata. Tiningnan ni Aurora ang folder at nakita ko ang bahagyang pag-urong ng kanyang balikat nang mabasa niya ang pangalang Ricardo Vega na nakasulat sa unang pahina. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang maputlang maskara ng takot. Hindi ko alam kung ano yan.
Wala akong pakialam sa mga lumang papel mo. Mabilis niyang sagot, pilit na iniiwas ang kanyang paningin. Huwag ka nang magkaila, Aurora. Ang boses ko ay nanatiling patag at walang emosyon. Alam ko na ang totoo. Binayaran mo si Ricardo Vega para sagasaan ang aking ama. At ginamit mo ang pera ng kumpanya niyo para patahimikin ang mga pulis. Pinatay mo ang ama ko para makuha mo ang kontrol sa akin at sa yamang alam mong nakapangalan sa pangalan ko. Biglang nag-iba ang anyo ni Aurora. Sa halip na humingi ng tawad, ibinangon niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang tunay na mukha ng isang hasyendera na sanay na siya, palagi ang tama. Ako pa ang pinapalabas mong masama? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay pumutok sa matinding pagkairita. Aksidente ang mangyari, at kahit pa binayaran ko siya, dapat ka pang magpasalamat sa akin, Claudia. Nang mamatay ang ama mo, sino ang kumupkop sa'yo? Sino ang nagbigay sa'yo ng bubong? Pinatira ka namin sa mansyon. Ipinakasal kita sa anak ko. Kung hindi dahil sa akin, namatay ka na sa gutom sa kalsada. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang bawat hininga mo. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason. Ang tipikal na panunumbat ng isang taong ginagawang sandata, ang pekeng kabutihan. Ginamit niya ang utang na loob para ipang-utang sa akin ang aking sariling kalayaan. Tumingin ako sa kanya ng may matinding pandidiri. Walang luhang pumatak sa aking mga mata. Tanging isang nag-aalab na put ang nanaig. Kinuha ko ang isang maliit na silver frame mula sa aking mesa. Ang tanging larawan ng kasal namin ni Marco na itinago ko. Hindi dahil mahal ko ito, kundi bilang paalala ng aking pinakamalaking pagkakamali. Utang na loob? Mahina kong tanong, sinusundan ng isang mapaklang tawa. Pinatira niyo ako hindi dahil sa awa, Aurora. Kinuha niyo ako dahil alam ninyo kung sino ang aking ina. Alam ninyo ako ang nag-iisang tagapagmana ng Velasco. Ginamit niyo ang aking pangalan bilang collateral sa inyong mga utang. Ginawa niyo akong alipin sa araw at bank account sa gabi. Habang sinasabi ko ito, dahan-dahan kong binuksan ang likod ng picture frame. Hinugot ko ang larawan namin ni Marco. Wala akong utang na loob sa mga mamamatay tao. Ang tanging utang ko ay sa aking sarili. Ang utang na bawiin ang hustisyang ipinagkait niyo sa pamilya ko. Sa harap ng kanyang nanalaking mga mata, dahan-dahan kong pinunit ang makapal na litrato ng aming kasal. Ang marahang pagkapunit ng papel sa 2 hanggang sa maging 4 at hanggang sa maging maliliit na piraso ay tila pagpunit sa huling hibla ng koneksyon ko sa kanilang pamilya. Ibinagsak ko ang mga punit na piraso sa paanan ni Aurora, tila mga patay na dahon na nahuhulog sa lupa. Wala na ang Claudia na sulod-sunuran sa inyo. At ngayon, pagbabayaran mo ang buhay ng ama ko, malamig kong pinal. Umatras si Aurora, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi mo mapapatunayan yan. Walang maniniwala sa iyo. Matagan ang kasong yan. At sino ka para paratangan ako? Isang walang kwentang babae na iniwan ng sariling asawa? Bago pa ako makasagot, lumapit si Anton sa aking likuran. Hawak ang isang remote control. May sapat na tayong ebidensya, madam. At habang inaayos ng mga abogado ang kaso ng murder, may inihanda na akong maliit na regalo para sa kanila ngayong hapon. Pinindot ni Anton ang remote at bumukas ang malaking flat-screen TV sa dingding ng aking opisina. Nakatutok ito sa isang live news broadcast. Ang logo ng isa sa pinakamalaking news network sa bansa ay kumikislap sa screen. Lumapit si Aurora sa TV. Ang kanyang muka ay halos dumikit sa salamin nang mabasa niya ang pulang headline na gumagapang sa ibaba ng screen. Ang boses ng news anchor ay umalingaw-ingaw sa buong opisina. Breaking news! Ang sikat na Alcaraz Corporation kasalukuyang iniimbestigahan ng Anti-Money Laundering Council dahil sa di umano'y pagtatago ng bilyon-bilyong pisong pondo sa mga offshore accounts. Ang mga awtoridad ay nakatagdang maglabas ng freeze order sa lahat ng personal at corporate assets ng pamilya Alcaraz
Bago magtapos ang araw, Bumagsak ang mga tuhod ni Doña Aurora sa sahig. Ang kanyang mga mata ay blanko. Ang kanyang bibig ay nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang kayabangan, ang kanyang utang na loob, ang kanyang buong pagkatao ay tuluyan ng nadurog. Pinanood ko siya habang nakadapa sa mga punit na piraso ng aking litrato. Wala akong naramdamang awa. Tanging ang tahimik na kasiyahan ng isang hustisyang matagal nang naantala. Ang headline sa telebisyon ay patuloy na umiilaw. Isang malinaw na mensahe sa buong mundo. Ang pagbagsak ng mga alkaras ay nagsimula na, at walang sinuman ang makakapigil sa bagyong aking dinala. Ang ballroom ng Grand Hyatt ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Tila ba bawat kristal nito ay nagnanais na sumaksi sa isang gabing hindi makakalimutan ng mataas na lipunan ng Manila. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang mahinang himig ng mga biolin ay bumabalot sa paligid. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyong ito, nararamdaman ko ang tensyon na tila isang kuryenteng naghihintay na sumabog. Nakatayo ako sa madilim na bahagi ng mezzanine. Pinagmamasdan ang pagpasok ng mga alkaras. Si Marco ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang tuxedo, ngunit ang kanyang mukha ay kasing puti ng kanyang polo dahil sa kaba. Si Doña Aurora naman ay pilit na itinatayo ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay gala sa paligid. Naghahanap ng mga dating kakilala na ngayon ay sadyang umiiwas sa kanilang paningin. Sila ang mga special guests ni Madam C ngayong gabi. Ang mga biktima sa sarili nilang fiesta. Madam, handa na ang entablado. Ang media ay nakatutok na sa gitna. Bulong ni Anton habang inaayos ang aking mahabang pulang gown na tila isang ilog ng dugo sa ilalim ng ilaw. Mabuti. Siguraduhin mong walang makakalabas ng pinto kapag nagsimula na ang palabas. Tugon ko. Ang boses ko ay kalmado. Walang kahit anong kaba, dahil ang bawat hakbang ko ngayong gabi ay maingat na kinalkula sa loob ng maraming buwan. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Ang bawat pagtama ng aking sapatos sa marble na sahig ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa danggal ng mga alkaras. Nang makarating ako sa gitna ng ballroom, tumigil ang musika. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Nakita ko ang gulat at takot sa mga mata ni Marco nang makita niya ako sa ilalim ng spotlight. Hindi bilang ang asawang inabuso niya, kundi bilang ang babaeng humahawak sa leeg ng kanilang kumpanya. Umakyat ako sa stage at kinuha ang mikropono. Ang bawat paghinga ko ay naririnig sa buong hall. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Magandang gabi sa inyong lahat! Simula ko. Ang aking boses ay malinaw at puno ng otoridad. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa charity. Ang gabing ito ay para sa katotohanan. Marami sa inyo ang nakakakilala sa pamilya Alcaraz bilang mga huwara ng tagumpay. Ngunit ngayong gabi, nais kong ipakilala sa inyo ang tunay nilang mukha. Sa malaking screen sa likuran ko, biglang lumitaw ang mga dokumento ng money laundering, ang mga larawan ni Sofia, at ang pinaka-importante, ang police report tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Ang mga bulong-bulungan sa paligid ay naging parang isang maugong na hangin. Claudia, itigil mo ito! Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Marco mula sa ibaba. Akmang aakyat sa stage, ngunit hinarang siya ng aking mga security. Ang nakikikita niyo rito ay ang mga taong nagnakaw hindi lamang ng pera, kundi ng buhay at tanggal. Patuloy ko, tinititigan ng diretso si Doña Aurora na ngayon ay nanginginig sa kinatatayuan. At ngayong gabi, ang kanilang fiesta ay magtatapos sa paghuhukom. Hinuha ko ang isang baso ng mamahaling champagne mula sa tray ng isang dumaang waiter. Bumaba ako ng stage at dahan-dahang lumapit kay Marco. Ang bawat hakbang ko ay sinusundan ng mga kamera. Nang nasa tapat na niya ako, tiningnan ko siya ng may matinding pandidire. Para ito sa 7 taon ng panloloko mo, Marco. Wika ko nang may bulong na sapat
na para marinig ng mga nasa paligid. Dahan-dahan kong itinaas ang baso at ibinuhos ang gintong likido sa kanyang ulo. Ang champagne ay dumaloy sa kanyang mukha, pumatak sa kanyang mamahaling tuksido at bumasa sa kanyang sapatos. Walang kumibo. Ang tanging naririnig ay ang marahang pagtulo ng alak sa sahig. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng pinakamataas na uri ng kahihiyan. Eksaktong pagkatapos nito, bumukas ang mga dambuhalang pinto ng ballroom. Ang tunog ng mabilis na pagpasok ng mga lalaking nakauniporme ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang National Bureau of Investigation ay dumating na. Marco Alcaraz, Doña Aurora Alcaraz, kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa kasong murder, money laundering, at large-scale fraud. Ang boses ng opisyal ay tila isang pinal na hatol. Ang tunog ng malamig na bakal ng posas na pumatak sa mga kamay ni Marco ay ang pinakamasarap na musikang narinig ko sa buong buhay ko. Habang kinakaladkad sila, palabas ng ballroom sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan at negosyo, lumingon si Aurora sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at puot. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang bumukas ang pinto sa gilid ng stage. 2 pamilyar na anino ang lumabas. Ang aking mga anak, sina Nathan at Leah, na hawak ni Attorney Anton. Ang mga bata ay nakasuot ng puti, tila mga anghel sa gitna ng nagaganap na impyerno. Tumakbo sila patungo sa akin, ngunit bago ko sila mayakap, huminto si Nathan sa tapat ng kanyang ama na kasalukuyang pinalalabas ng mga pulis. Ang bata ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Marco, isang tinging puno ng kalungkutan, ngunit may kasamang matinding paninindigan. Itinaas ni Nathan ang kanyang maliit na kamay at itinuro ang kanyang ama. Ang kanyang boses, bagamat bata pa, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang boses na sapat na para durugin ang huling hibla ng kaluluwa ni Marco. "You're not my father," ang wika ng aking anak. "My father is a good man. You are just a monster who hurt my mama." Natigilan ang buong mundo. Napaluhod si Marco sa sahig habang hila-hila ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay nabaon sa kahihiyang walang hanggan. Ang mga tao sa paligid ay hindi na nakapagsalita. Tanging ang tunog ng mga flash ng kamera ang nanatili. Ang amoy ng luma at matapang na disinfectant sa loob ng selda ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Marco. Nakaupo siya sa isang malamig na bangkong gawa sa bakal. Ang kanyang mamahaling tuxedo ay gusot-gusot na at puno ng mansa ng champagne na ibinungos ko sa kanya. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Tanging ang madilim na anino ng desperasyon ang natitira. Pinanood ko siya mula sa kabilang panig ng rehas. Ang bawat pagtama ng aking takong sa semento ay tila isang mabigat na pintig ng orasan na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang oras ay tapos na. Huminto ako sa harap niya. Ang aking muka ay tila isang pader ng yelo na hindi matitibag ng kahit anong init ng pagmamakaawa. "Claudia, salamat at dumating ka." Ang boses ni Marco ay basag, halos pabulong, habang pilit siyang lumalapit sa rehas. "Please, kausapin mo ang mga abogado mo. Bawiin mo ang mga demanda. Gagawin ko ang lahat, Claudia. Magiging mabuting asawa ako. Magsisimula tayo muli." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. "Magsisimula muli?" "Marco, hindi ito isang laro na pwedeng i-reset. Ang 7 taon na kinuha mo sa akin ay hindi na maibabalik ng kahit anong pangako mo. Pero ang mga bata, Claudia, kailangan ako na Nathan at Leah. Huwag mo silang palakihin na may amang nasa kulungan. Para sa kapakanan nila, patawarin mo ako." Muli niyang sinubukan ang kanyang paboritong taktika, ang magkunwaring biktima at gamitin ang mga anak para sa sariling kaligtasan. "Kailangan? Marco, nung may sakit si Leah at nasa ospital kami, nasaan ka? Nasa kwarto ka ni Sofia. Nung unang araw ni Nathan sa eskwela, nasaan ka? Nagpapatalo ka ng pera sa kasino.
Ang boses ko ay nanatiling kalmado. Bawat salita ay kinalkula para durugin ang kanyang mga rason. Unfit father ka, Marco. At ngayong araw, ang korte ay naglabas na ng desisyon. Tinalikuran mo ang iyong karapatan bilang magulang nang gamitin mo ang pangalan ng mga bata sa iyong mga ilegal na transaksyon. Napaatras si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang rehas. Ano? Hindi mo pwedeng gawin yun. Tugo ko ang nananalaytay sa mga ugat nila. Ako ang alkaraz na magpapatuloy ng pangalan namin. Dahan-dahan kong inilabas ang isang puting sobre mula sa aking bag. Inilapag ko ito sa maliit na lamesa sa pagitan namin. Ang marahang tunog ng papel sa ibabaw ng bakal ay tila isang pinal na hatol. Dugo mo? Iyan ang akala mo, Marco. Wika ko. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Sa loob ng sobreng yan ay ang resulta ng DNA test na ginawa ko matapos kong malaman ang lahat ng iyong pagtataksil. At mayroon ding dokumento tungkol sa totoong pagkatao ng iyong ama at ni Doña Aurora. Anong ibig mong sabihin? Ang takot sa kanyang boses ay mas lalong tumindi. Basahin mo, Marco. Para malaman mo na ang buong buhay mo, ang iyong haciendero pride, at ang iyong apelido ay binuo lamang sa isang dambuhalang kasinungalingan. Hindi ka isang alkaraz. Ang iyong ina ay nanganak sa ibang lalaki at ginamit lamang ang pangalan ng mga alkaraz para makuha ang yaman nila. Pagbubunyag ko, ang bawat salita ay parang isang bala na tumatama sa kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang buong mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang tanging bagay na pinanghahawakan niya, ang kanyang dugo at dangal, ay napatunay ang isang malaking panlilinlang. Tumayo ako at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Bago ako lumabas, huminto ako sa tapat ng isang maliit na salamin sa pader ng visitation room. Inayos ko ang aking buhok at tiningnan ang aking refleksyon. Hindi ko na nakita ang Claudia na takot at sunod-sunuran. Ang nakita ko ay isang babaeng malaya, rasyonal, at makapangyarihan. Madam, tawag ni Anton na naghihintay sa labas. Handa na ang sasakyan. Kailangan nating pumunta sa mansyon para sa huling hakbang. Salamat, Anton, sagot ko. Lumingon ako sa huling pagkakataon kay Marco. Nakita ko siyang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang isang malakas at matinis na hiyaw mula sa loob ng selda. Isang hiyaw ng isang lalaking nawala ng lahat. Hindi lang ng yaman, kundi pati na rin ng kanyang pagkakakilanglan. Ang marahas na tunog ng kanyang pagsuntok sa pader ay hindi nagdulot ng awa sa akin, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang malawak na sala ng mansyon ng mga alkaraz ay tila isang malaking libingan na binubuksan. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay naglalabas ng isang malalim na alingawngaw na tila mga bulong ng nakaraang pilit kong kinalilimutan. Nakatayo ang mga tauhan ng bangko at ang sheriff sa gitna ng silid. Bit-bit ang mga listahan ng bawat gamit na kukunin. Ang mga dambuhalang chandelier na dati ay nagbibigay ng liwanag sa aking pagdurusa ay dahan-dahan ng ibinababa mula sa kisame. Madam Claudia, tapos na ang inventory. Ang mansyon ay opisyal na nang nasa ilalim ng Velasco Holdings. Ulat ni Anton habang hawak ang isang bungkos ng mga susi. Salamat, Anton. Nasaan ang dating may-ari ng bahay na ito? Tanong ko. Ang aking paningin ay nakatutok sa gitna ng bakanteng sala. Doon, sa nag-iisang silyang iniwan dahil sa kalumaan, nakaupo si Doña Aurora. Ang kanyang suot na utility uniform ay puno na ng dungis at ang kanyang mga mata ay blangko, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw. Tila ba may kinakausap na multo? Wala na ang kislap ng mga diamante sa kanyang leeg. Tanging ang mga bakas ng kanyang mga luhang na tuyo na sa pisingi ang makikita. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang tunog ng paghila ng mga manggagawa sa mabibigat na kortina ay nagpapatindi sa katahimikan sa pagitan naming dalawa.
Nang maramdaman niya ang aking presensya, dahan-dahang tumingala ang matanda. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng deliryo at baliw na pag-asa. Claudia, ayon ka na pala. Ang boses niya ay mahina, tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Sabihan mo ang mga tao mo na huwag masyadong malakas ang pagbubuhat ng piano. Darating ang mga bisita para sa fiesta. Kailangan kong magsuot ng aking paboritong asul na gown. Isang mabigat na pakiramdam ang dumapo sa aking dibdib, ngunit hindi ito awa. Ito ay ang pagtanggap na ang katarungan ay may kanya-kanyang muka. Wala nang bisitang darating, Aurora, at wala na rin ang piano. Tapos na ang fiesta ng kasinungalingan. Nanlaki ang kanyang mga mata, at sa isang saglit, ang katinuan ay bumalik sa kanyang paningin. Ito ang bahay ko. Ako ang reyna rito. Hindi mo pwedeng kunin ang lahat sa akin. Pilit siyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanginig at muli siyang napaupo ng marahas sa lumang silya. Ang bahay na ito ay binuo sa dugo ng aking ama at sa pawis ng aking ina. Ang boses ko ay matalim at dinitas ang bawat salita. Kinuha mo ang lahat sa akin noon, Aurora. Ngayon, binabawi ko lang ang nararapat. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na kalawanging susi. Inilapag ko ito sa kanyang palad na nanginghinig. Iyan ang susi sa isang maliit na bahay sa probinsya, sa dulo ng bayan kung saan mo ako kinuha. Iyan ang huling awa na maibibigay ko sa iyo. Hindi ka doon magiging reyna, pero magkakaroon ka ng bubong na hindi ninakaw mula sa iba. Doon ka magtapos, Aurora. Malayo sa karangyaang kailanman ay hindi mo naman talaga pagmamay-ari. Napatingin si Aurora sa susi. Ang kanyang pagkatao ay tila tuluyan ng nadurog. Ang pagbagsak mula sa isang mansyon patungo sa isang kubo sa probinsya ay ang pinakamasakit na sampal sa isang babaeng ginawang Diyos ang kanyang katayuan sa lipunan. Bago ako tumalikod, napansin ko ang isang bagay sa putikan sa labas ng pinto. Isang lumang manika na may punit na damit. Ito ang paboritong manika ni Leah na itinapon ni Aurora sa basura noong nakaraang taon dahil marumi na raw ito. Dahan-dahan ko itong pinulot. Pinagpagan ko ang putik mula sa mukha ng manika, isang simpleng simbolo ng pagbawi ko sa bawat maliliit na bahagi ng aming buhay na sinira nila. Madam, kailangan na nating umalis. Nagkakagulo na ang mga reporter sa labas, paalala ni Anton. Naglakad ako palayo sa mansyon, bit-bit ang manika at ang aking danggal. Ngunit bago pa kami makarating sa gate, isang mabilis na paghinto ng sasakyan ang humarang sa aming daan. Bumukas ang pinto ng isang lumang sedan at lumabas mula rito si Sofia. Ang kanyang anyo ay hindi na nakikilala. Gulo-gulo ang buhok, ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at galit, at ang kanyang suot ay marumi. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang bagay na hawak niya sa kanyang nanginghinig na kanang kamay. Isang itim na baril. Claudia! Ang boses ni Sofia ay matinis, puno ng desperasyon at baliw na pagnanasa ng paghihigante. Sinira mo ang lahat! Nawala sa akin si Marco! Nawala ang pera ko! Wala na akong pupuntahan dahil sa iyo. Mabilis na humarang si Anton sa harap ko, ngunit dahan-dahan ko siyang itinulak sa tabi. Tinitigan ko si Sofia nang walang kahit anong bakas ng takot. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay kalmado. Wala akong sinira, Sofia. Ang sarili mong kasakiman ang pumatay sa kinabukasan mo. Wika ko habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Ang marahas na pagkasanang baril ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Ang dulo ng bakal ay direktang nakaturo sa aking dibdib. Ang bawat tao sa paligid ay nanigas, tila ang oras ay huminto sa pag-ikot. Mamatay ka na, Claudia! Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya! Nakatitig ako sa itim na butas ng dulo ng baril ni Sofia. Ang metal ay pila nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw, isang malamig na kamatayan na naghihintay ng isang maling galaw. Naramdaman ko ang pagtatangka ni Anton na humarang muli. Ngunit, ang aking kamay ay nanatiling nakaharang sa kanya. Ang bawat pintig ng aking puso
ay parang hampas ng alon sa pampang. Malakas, sigurado, at walang takot. Sige, Sofia. Kalabitin mo ang gatilyo. Ang boses ko ay kasing lamig ng semento. Pero bago mo gawin yan, tingnan mo ang paligid mo. Napapaligiran ka ng mga pulis na kanina pa narito para sa mga alkaraz. Ang isang putok ay nangangahulugan ng habambuhay na pagkabulok sa kulungan. Is it worth it? Ang mamatay para sa isang lalaking, hindi ka man lang nagawang ipaglaban? Huwag mo akong lekturan, Claudia. Wala ka nang alam kundi ang maging matalino at rasyonal. Paano naman ang nararamdaman ko? Pinigay ko ang lahat kay Marco. Ang sigaw ni Sofia ay gumuho sa isang garalgal na pag-iyak. Ang kanyang mga kamay na hawak ang baril ay nanginginig ng husto. You traded your soul for a man who didn't even have a soul to give, Sofia. Hindi ko sinira ang buhay mo. Ikaw ang pumili ng landas na ito noong pumasok ka sa kama ng isang lalaking may asawa para lamang sa pera. Wika ko habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Ang bawat hakbang ko ay parang paghila sa gatilyo ng sarili niyang takot. Ang tunay na pagkatalo ay hindi ang mawala ng yaman, kundi ang mawala ng sarili. Look at you. You're pathetic. Ang marahas na pagninig ng balikat ni Sofia ay naging hudyat ng kanyang pagsuko. Ang baril na dati ay nakaturo sa aking dibdib ay dahan-dahang bumaba patungo sa lupa. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa damuhan ay tila isang pinal na tuldok sa mahabang kabanata ng aming gulo. Agad na sumugod ang mga pulis para pusasan siya. Ang matinis na tunog ng mga sirena na kanina pa maugong ay tila naging background music na lamang sa aking paglaya. Hindi ko nanilingon si Sofia habang isinasakay siya sa patrol car. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa mansyon ng mga alkaraz. Ang dambuhalang gate na dati ay tila mga pangil ng isang halimaw ay isa na lamang kalawanging bakal sa aking paningin. Iniwan ko sa loob ng bahay na yon ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-aapi, at ang lahat ng bersyon ng Claudia na marunong lang magtiis. Sumakay ako sa aming sasakyan kung saan naghihintay ang aking mga anak. Nang makita ako ni Nathan at Leah, agad silang yumakap sa aking baywang. Ang amoy ng kanilang buhok ay tila isang gamot na nagpahilom sa lahat ng natitirang sugat sa aking kaluluwa. Mama, aalis na ba tayo? Tanong ni Leah habang mahigpit na hawak ang kanyang lumang manika na nilinis ko kanina. Oo, anak. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan ang lahat ay totoo. Kung saan walang kailangang magpanggap. Sagot ko habang hinahalikan ang kanyang noo. Pinihit ni Anton ang manibela at dahan-dahang umandar ang sasakyan palayo sa kalsada niyon. Ang bawat kilometrong na daragdag ay tila pagpunit sa isang pahina ng madilim na nakaraan. Binuksan ko ang bintana at hinayaan ng hangin na humampas sa aking maikling buhok. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kagaanan ng paghinga. Madam Claudia, ano ang susunod nating plano para sa Velasco Holdings? Tanong ni Anton. Ang kanyang paningin ay nasa kalsada, ngunit ang tono ng boses ay puno ng paghanga. Hindi ko muna iisipin ang negosyo ngayong gabi, Anton. Ngayong gabi, magiging ina muna ako. Bukas ay itatayo natin ang isang pundasyon na hindi kayang tibagin ng kahit sinong alkaraz o kahit anong bagyo. Sagot ko ng may rasyonal na paninindigan. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko ang mansyon na lumiliit hanggang sa tuluyan itong maglaho sa kurbada ng daan. Ang hiyas na matagal nilang sinubukang basagin ay hindi lamang nanatiling buo. Ito ay naging mas matalas, mas makinang, at higit sa lahat, malaya. Ang Claudia na biktima ay wala na. Ang Madam C na puno ng pot ay nagtagumpay na. At ang babaeng narito ngayon, naiyakap ang kanyang mga anak sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, ay ang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan sa loob ng kanyang sariling lakas. Isang taon na ang nakalipas mula ng huling beses kong masilayan ang madilim na anino ng mansyon ng mga alkaraz. Ngayon, nakatayo ako sa balkonahe ng aking rest house sa Batanes,
pinagmamasdan ang dahan-dahang paghalik ng araw sa malawak at asul na karagatan. Ang sariwang hangin na humahaplos sa aking mukha ay tila isang malambot na kamay na nagbubura sa bawat bakas ng pagod at sakit na itinanim ng nakaraan. Inilapag ni Anton ang isang folder sa maliit na lamesang gawa sa kawayan sa aking tabi. Madam, heto na ang huling ulat mula sa ating mga tauhan sa labas. Binuksan ko ang folder ng may rasyonal na pananaw. Wala na ang kaba, wala na ang pot. Binasa ko ang ulat tungkol sa pamilyang minsang sumira sa aking pagkatao. Si Marco ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng bilangguan. Ayon sa ulat, naging tahimik siya at madalas na nakatitig sa kawalan. Isang lalaking tuluyan nang nilamon ng kanyang sariling kahihiyan. Wala na ang kanyang asyendero pride. Tanging ang orange na uniforme na lamang ang nagpapaalala sa kanya kung sino siya ngayon. Si Doña Aurora naman ay nananatili sa maliit na bahay sa probinsya na ibinigay ko. Balita ko ay natuto na siyang magtanim ng sariling gulay para may makain. At paminsan-minsan ay nakikita siyang nakaupo sa tapat ng pintuan, naghihintay ng mga bisitang hinding-hindi na darating. Ang kanyang buhay ngayon ay ang eksaktong kabaligtaran ng karangyaang dati niyang ipinagmamalaki sa pagtapak sa ibang tao. Nahanap na rin ba nila si Sofia? Tanong ko habang dahan-dahang humihigop ng mainit na tsaa. Opo, madam. Kasalukuyan siyang sumasailalim sa rehabilitasyon sa loob ng kulungan matapos ang kanyang tangkang pag-atake sa inyo. Wala na siyang kahit anong koneksyon sa mundo sa labas, sagot ni Anton. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Nagtanong ako sa aking sarili. Napatawad ko na ba sila? Ang pagpapatawad para sa akin ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang kanilang mga kasalanan o ang pagbabalik sa dati naming ugnayan. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging marupok noon at hinayaan ko na ang hustisya na gumawa ng paraan para sa kanila. Sa wakas, nahanap ko na ang katahimikang hindi kayang bilhin ng bilyon-bilyong halaga ng salapi. Ang katahimikan ng isang malinis na konsensya at isang pusong malaya. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang tawanan ng aking mga anak sa dalampasigan. Nakita ko sina Nathan at Leah na nagtatakbuhan. Ang kanilang mga paa ay pilit na iniiwasan ang bawat alon na humahabol sa kanila. Sila ay malusog, masaya, at higit sa lahat, lumalaki silang may pagpapahalaga sa sarili na hindi nakadepende sa kahit anong apelido. Mama, come here! Ang ganda ng shells, oh! Sigaw ni Leah habang iwinawagayway ang kanyang kamay. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Lumingon ako kay Anton na tahimik na nakatayo sa aking likuran. Anton, ihanda mo ang lahat para sa susunod nating proyekto sa Velasco Foundation. Gusto kong tumulong sa mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso. Gusto kong malaman nila na may buhay pagkatapos ng bagyo. Masusunod, Madam Claudia. Isang bagong simula. Tugon niya nang may paghanga. Habang naglalakad ako pababa patungo sa aking mga anak, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Ang aking paghihigante ay hindi nagtapos sa pagbagsak ng aking mga kaaway, kundi sa pagtayo ng aking sarili bilang isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko sa kawalan ng katarungan. Ang bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, sana ay matandaan ninyo ito. Ang tunay na hiyas ay hindi ang diamanteng suot ninyo sa leeg o sa daliri. Ang tunay na hiyas ay ang inyong dangal, ang inyong talino, at ang inyong kakayahang bumangon mula sa putikan ng mas makinang at mas matibay kaysa dati. Ang Claudia na biktima ay naging Madam C na rasyonal. At ngayon, ako ay si Claudia Velasco, isang ina, isang lider, at isang babaeng malaya. Dahan-dahan kong niyakap ang aking mga anak habang ang tubig ng dagat ay dumadampi sa aking mga paa. Ang bawat patak ng alat ay tila nagpapapaalala sa akin na ang buhay ay puno ng pagsubok.
Ngunit hanggat meron kang paninindigan, laging may pag-asa sa bawat pagsikat ng araw. Tapos na ang gabi, at ang aking umaga ay wala ng katapusan.